ay isang parable ng ating Panginoon, talinghaga, na sinalita niya sa mga tao, sa mga taong sumusunod sa Kanya, na ito naman ay nagdala ng moral lesson sa mga handang sumunod, at sa mga ayaw namang sumunod, ito ay katutusuran sa kanila. Ang kasalan dito, sabi niya, it is invited, sabi nga, by the king. Mayroong hari, sabi niya, na naghanda ng isang malaking piging. Malaking handaan. At maraming inanyayahan. Nasubukan niyo na po bang maimbitahan sa isang maringan na okasyon, selebrasyon? Subukan na natin. Sino nakasubok na siya yung imbitahan? Siguro lahat naman tayo naimbitahan na, di ba? Maaaring yung invitation na yon ay isang maringan na handaan, formal o verbal na invitation sa atin. Kung minsan, kapag mayroong nag-invite sa atin na isang maringan na tao, siguro pa yung invitation na yon, mayroong pag leaders pa yung invitation, diba? Linen, o maaaring napakabango ng invitation na yon. At hindi ka naman makakagawa ng invitation na gano'n kung pobre ka lang, di ba? Kaya kapag kayo naimbitahan sa isang maringan na okasyon, o yung isang taong mayroong personalidad yung nag-invite sa'yo, aba, siyempre, very proud yung tao, di ba? Very proud. Kunyari, inimbitahan ka ng isang maringan na tao, pinadalhan ka ng invitation, at maaaring yung pangalan mo naka-okay pa doon. Baka naman ay ninong o nina sa kasal. Abay, talagang naka-okay na doon ang yung pangalan. Kaya makita mo yung tao, sa pag yung nag-invite sa kanya, parang nag-boast yung kanyang damdamin o yung kanyang pagkatao. Diba? Biro mo, invited ka. Di ko ba? Kaya nga dito, yung mga iniimbitahan sa mga formal na mga wedding anniversaries or ano pa mang mahalagang occasion, birthday parties, kapag ikaw iniimbitahan, natural ikaw ay maghahanda. Di mo ba? Paghahandaan mo yung araw na yon, siguro lagi mong tinitignan yung invitation na yon, kailan ba to? Siyempre, mag-iisip ka kung anong yung isusuot. Alam niyo si Prince William, nung siya ay kinasal, hindi siya basta-basta nag-invite ng mga taong andun lang sa mga ligo ang daan, di ba? Siyempre, yung mga invited, isang maringan na kasalang niyo, yung mga royal blood, yung mga kilala rin sa lipunan. At hindi ka pwedeng pumunta doon at invited ka. Pupunta ka lang doon, wala kang invitation, siguro andun ka pa lang sa gate, hindi ka na papapasukin, di ba? Kaya yung mga invitation na maringan na invitasyon na selected lang yung pwedeng pumunta doon. Alam niyo, nung kami ay kinasal, doon sa probinsya, invited. Kaya nung dumating yung mga taga Manila, yung mga ibang bisita, nagulat sila. Bakit dito wala namang mga bahay makita mo, akala mo, lumabas sa mga biyak na lupa Kasi kalari ng mga bahay, biglang ang dami-dami na. Nanay, kasama
kahit hindi inimbitahan, pumupunta. Kaya makita po natin na mahalaga yung invitation. Dito sa ating pag-aaralan, passage sa ating mga binasa na istorya rin ng ating Panginoon. Ito ay patungkol sa isang hari na nag-imbita na kumain, pumunta sa kanyang tahanan para sa isang kasalan for his son, para sa kanyang anak. Ito yung custom ng mga tao noon. First, iimbitahan niya yung mga kamag-anak. Diba? Ganun naman ang una. Sa mga ikinakasal, ulan din ang iimbitahan yung mga family, mga relatives, sunod mga friends, at kung sino pa yung mga bisita na kanilang iimbitahan. Ngayon, yung event na to, itong okasyon na to, hindi lang yung mga taong marinal ang ibibigtahan ng hari. Kundi sabi niya dito, kung babasahin natin, hanggang sa natapos natin yung lahat ng mga passage na nakapatungkol sa parable na to, lahat ay inanyayahan, di ba? Kaya nga dito, sa verse 3, sabi niya dito sa verse 3, at sinubo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa pagpipiging ng kasalan, at sila'y ayaw magsidalo. Kaya naka-indicate lahat doon, lahat imbitahan ninyo, sabi ng hari. Pero yung mga inanyayahan, hindi sila mga karapat-dapat. Kaya dito sa ating pagbubulay-bulay, ano yung provision? The provision. Itong handaan ito, ang Diyos ang siyang naghanda. Itong kasalan na to. He provide everything. Inihanda niya ang lahat-lahat para sa okasyon na yun. Ngayon, syempre kapag kayo mag-imbita, natural naman mayroong pagkain, di ba? Hindi ka naman pwede mag-imbita na pupunta kayo sa amin, mayroong handaan, mayroong ano lang pupuntahan sa inyo. Siyempre, nakapaghanda ka, di ba? Mayroong pagkain ka, in-invite para sa okasyon na yon. Kaya nga sinabi na handaan Ibig sabihin, mayroong handa, yung nag-ready ng okasyon na yon. Di ba? Kaya yung hari, siya yung naghanda. At ang hari dito walang iba, kundi ang ating Panginoon. Naghahanda siya. At ano yung kanyang inihanda? Sabi nga niya dito, siyempre, mayroong tables. Doon sa mga tables, hindi naman lang siya naglagay sa lansangan niya. Doon sa kanyang kingdom. Doon sa palasyo. Doon sa kanyang kaharian. Mayroong mga foods na nakahanda. Mga pagkain. Mayroong mga bisita. Na siyempre, expect na dumating sa araw na yon. So, mga ganito, ano nga ba yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin? Dito sa piging na to, may mga pagkain inihanda. Kung yan natin sa espiritual na makahulugan, mayroong inihanda ang ating Panginoon. What are the things that He provide for you? Ano ba yung mga inihanda ng Diyos para sa bawat isa? Meron ba mga kapatid? Meron ba siyang inihanda sa bawat isa? Everything. Sabi niya, everything was provided. Lahat ay niready ng ating Panginoon. Kaya nga dito, simula pa nung kay Sila, nakahanda na lahat. Pag silang mo pa lang, niready na lahat ang iyong mga kailangan. Dito ba? Everything was ready ng iyong mga magulang. Inihanda yan ng ating Panginoon to provide, to sustain your life. Hindi ka naman ipinanganak, handa ka na, lahat na kaya mo nang buhayin ang iyong sarili. Kundi ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng mga bagay na yan. Lahat ng iyong pagkabuhay, the food, clothing, and shelter. Meron ba ditong nakatira lang sa mga lansangan? Lahat tayo, di ba, mayroong roof? Kaya nga
Yung lagi natin inaawit dito, sabi niya, there's a roof above me, and I have a good place to sleep, diba? Minsan nga may aircon pa. Ito nga sa Katarungan, kakaiba, may aircon. Dito sa ating Panambakan, mayroong sala, mayroong pagkain, mayroong kainan, kompleto. Sagana ang ating Panginoon na kanyang ipinuprovide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Nakahanda na. Everything was ready. Alam po ninyo ang ating Panginoon, naging sapat siya sa bawat isa para sa lahat ng ating mga pangangailangan. When men have sinned, nung ang tao ay nagkasala, Jesus' death on the cross was the solution. Ito yung reason, ito yung naging solusyon sa lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga dito nakahanda lahat eh. Alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala, di ba? Alam niya yung bagay na yon. Pero bagaman alam niya yung bagay na yon, tinuloy pa rin niya nalalangin ang tao. Bakit? Mayroon pa rin remedy of sin. Ano yung remedyo ng kasalanan? Walang iba kundi si Kristo. Kaya ngayon, ito na naman yung pinaghahandaan ng maraming tao. Yung mga gustong maging Kristo, ilang buwan pa lang, nagpapahaba ng buhok, nagpapahaba na ng balbas, para sila yung mag-a-act as Kristo. Di ko ba? Pinaghahandaan ng mga religious group ngayon. At ginawa nilang kakitaan din yan. Yung kamatayan ni Kristo. Doon sa Pampanga, kapag Biyernes Santo, makita mo doon, napakaraming naghahawak ng krus, nagpapapako sa krus, maraming nagbubuhat ng krus, sinahampasan na nilang mga sarili. Kaya nga dito, ang ating Panginoon, nung ang tao ay nagkasala, iniredy niya ang lahat. Si Kristo ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga dito, the table was ready. Nakahanda na yung hapagkainan. Ngayon, si Kristo yung hain. Jesus atonement, yung pagtubos ni Kristo. Siya yung nakalaan na kinakailangan natin tanggapin sa ating mga buhay. Ngayon, sabi nga yung table na to, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw'y pupunta sa Kanya, siyempre kapag pupunta ka doon sa kasalan na yun, at ikaw'y kakain, sigurado mabubusog ka, di ba? If you come and eat, you will be full and satisfied. Meron bang mabubusog na hindi kumakain? Halimbawa, nakaready na yung pagkain na yan. Pinapanood mo lang yung pagkain mo, ang sarap-sarap nga yan. Lunok-lunokin mo lang yung laway mo. Mabubusog ka ba doon? Oo, masarap yan. Sasabihin mo, ang sarap ng pagkain. Andun ka nga, hindi mo naman tinitikman. Paano ka mabubusog, di ba? Kaya nga dito si Kristo, siya yung laan para sa ating mga kasalanan. Sabi niya rito sa 1 Timothy chapter 2 verse 6. Na ibinigay ang kanyang sarili na pagtubos sa lahat na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanaunan. Kaya dito ang ating Panginoon, siya mismo. Oo, ang Diyos Ama ibinigay niya si Kristo. Pero si Kristo kusang ibinigay din niya yung kanyang buhay. Hindi rin siya pinilit ng Diyos Ama, kundi willingly, binigay din niya yung kanyang buhay na pagtubos para sa lahat. Kaya napakaganda ng mga awitin na ating narinig kanina. Yung kinanta ni Brother Buong, sabi niya, above all power, para nagpapahayag na sa darating na pagdiriwang, pag-alala sa kamatayan ni Kristo. Tapos yung tinutog sa, ano ba yun? You raise me up, ibinangon mo ako. Kaya napakaganda ng mga awiting ngayon na nagpapahayag patungkol sa katubusan na ating tatanggapin
Savior, in order to be satisfied, kinakailangan mo siyang katapin sa iyong buhay. Oo, andyan na yung pantubos ni Kristo. Pero nasa sa tao yan kung tatanggapin niya. Nasa iyo yan kung tatanggapin mo si Kristo. Kung titikman mo siya. Kung ibig mo maranasan siya sa iyong buhay. You have to experience Him in order to be satisfied. Sabi nga niya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsisigaling tayo. Alam po ninyo, hindi lamang tayo kayang patawarin ng ating Panginoon, maging sa ating mga sugat, sa mga karamdaman, sa mga sakit na darating sa atin, pagagalingin din tayo ng ating Panginoon. Nasubukan na ba natin yun? Na tayo mapagaling sa ating mga karamdaman? Kaya nga po sa umagang ito, ang pantubos ng ating Panginoon ay laan para sa lahat. Hindi ito gawang biro. Hindi biro-biro lang yung ating buhay spiritual. Diba ba? Na tayo, sa pagpunta natin sa bahay dalangin ng ating Panginoon, pakita natin sa Diyos na yung ating pagsamba sa Kanya ay karampatang pagsamba sa ating Panginoon. Na ating naranasan ang dakilang pantubos nito ng Diyos. Na kaya kapag naranasan mo yung dakilang pantubos ng ating Panginoon, ikaw ngayon ay magiging pagpapala. Magiging blessing. Siyempre kapag nabubusog ka, di ba, nakangiti ka? Nakangiti ka? Sabi yung mga tao hindi kumakain, mga abolido yan eh. Lalo na sa mga makasalanan. Pag uwi ng bahay, hindi nakaluto yung misis niya. Igaling na lang naman siya sa barkada. Anong gagawin niya? Magwawala, di ba? Hahanapin niya yung wala. Kaya nga po dito, kapag ikaw'y nakakain, nakaranas ng ating sa mga gawang makapangyarihan ng ating Panginoon, ito yung napakagandang karanasan to be with the King. Diba? Na maka-fellowship mo siya, makasama mo siya sa kainan. Kaya sabi niya dito sa Hebreo 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya nga dito, maliban sa nabuhos na dugo ng ating Panginoon ay walang kapatawaran. Saan? Walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya dito, ito yung iniaanyaya ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao. Sabi niya, at sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ng mga inanyayahan sa pagilang kasalan, at sila'y ayaw magsigalo. Ayaw nila magsigalo. At dito sa verse 4, muling nagsugo siya ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin niyo sa mga inanyayahan na ito, inihanda ko ng aking piging, pinatay ko ang aking mga baka, at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay na handa na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Ito yung inaano ko kanina, na lahat ay nakaredy na para sa piging na iyo. Ngayon, gaano kaganda na dumalo sa isang mahalagang piging. Kapag ikaw'y dadalo sa isang piging, isang mahalagang okasyon, natural naman ikaw'y mag-ibihis ng maganda, di ba? Hindi naman yung pambahay lang, minsan maghapon, di naliligo. Tapos, pupunta sa labas, hindi pa nakasuklay. O kaya pupunta sa birthdayhan, hindi man naka-ready, di ba? Hindi maganda. Kaya dito, yung okasyon na to, ipinaghahanda, sabi ko kanina. Alam mo na yung makakaharap mo doon,
yung mga mariningal na mga tao. Di ba? Yung mga mariningal na tao, tapos hindi ka magre-ready. Siyempre, ano ka, maghanda ka sa iyong sarili na maging presentable ka. Lalo ito kasalan. Sabi nga, mayroong wedding garments. Maghiwalay na kayo na yun. Mateo. Maghiwalay kayo dalawa. Kaya nga dito sabi niya, kinakailangan na magbihis ng maayos. Mayroong bihis ng kasalan. Kaya kung minsan sa mga ganong pasyon, di ba, pag nag-meet sila, yung mga nakabihis, di ba, ano sila, yung mga magkakaibigan, sasabihin nila, wow, you look pretty, di ba? You look so handsome. Siyempre, makikita mo yung kanilang mga bihis, maganda. Kaya hindi ka mapapahiya kasi maayos, tama yung suot mo. Alam nga naman pupunta ka sa ganung okasyon naka-short ka, o naka-sleeveless, o alam man yung kasuotan mo na hindi naman anggop doon sa okasyon. Mapapahiya ka lang, di ba? Kaya nga dito napakaganda ng hiling ng ating Panginoon na yung kanyang inianyaya ay yung bihis na maayos. Ano yung bihis na to? Sabi niya, the righteousness of God. Bihis na maayos, pagagandahin ka ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan. Yun yung wedding garments. A beautiful experience in Jesus. Kaya nga dito sa iyong pagdalo sa kasalan niyon, kinakailangan na ka-ready ka na. Alam niyo, isang araw darating ang ating Panginoon. Darating siya. At yun yung sabi nga niya, yung mahalagang okasyon na yun, na yung kasalan. Wedding day. It soon be our wedding day, diba? Kaya sa paghahanda natin sa ating Panginoon, every day in our life, tayo ay naghahanda sa ating Panginoon. Beautiful experience in Jesus. Kaya nga dito, magiging maayos ang ating relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kaligtasan. At kapag ikay naligtas mula sa kasalanan, yun na yung isang paraan ikay naghahanda sa mahalagang okasyon na iyon. Nang kasalan na iyon, inire-ready mo ang iyong sarili, inaayos mo ang iyong sarili, pagagandahin ka sa pamamagitan ng kaligtasan. Kaya nga po, bilang kanyang mga anak, sa umagang ito, yung kaligtasan na ito, salvation will beautify you. Ito yung magpapaganda sa buhay ng isang tao. Naranasan na po ba natin yung bagay na yun? Tignan ninyo yung mga buhay, yung background ng mga talagang naligtas mula sa kasalanan. Na dati napakagulo ng buhay, di ba? Kaya yung mga kanta nga ng mga galing sa Saudi, sabi niya, salamat at mayroong Saudi Arabia. Pag-uwi sana ng iba, wala na silang dagat ng pamilya. Inayos ng Diyos yung kanilang buhay. Pinaganda ng Panginoon. Yun yung pagpapaganda, pagre-ready sa mahalagang okasyon na yun ng kasalan. Kaya magiging maayos yung buhay ng mag-asawa, maging yung mga anak, maayos din ang palakad ng kanilang buhay. Kaya nga sabi niya, like father, like son. Niniwala kayo doon minsan? Kung ano yung footsteps ng magulang, yun din ang sinusundan ng mga anak. Yung nanay, like mother, like daughter, like father, like daughter. Kaya meron nga akong narinig na kwento Siyempre, kung ano yung nakikita sa'yo, gagayain din yan ng mga nakakabata sa'yo, di ba? Gagayain nila yan, sigurado yan. Kung ano yung ginagawa ng matanda, napakadaling gawin ng nakakabata. Kaya sabi nga yung kwento sabi daw ng anak, tay, o nay, kanino kaya ako magmamana paggabi ko? Sabi naman daw ng tatay, hindi sa aking anak. Sabi daw ng bata tay, ayaw ko lang lumaki.
meron silang nakikita ng magandang modelo ng buhay na napipicture sa buhay ng isang anak ng Diyos, ng isang Kristiyano, na isang tahanang Kristiyano. Araw ng linggo, panambahan. Makikita mo yung nanay nagre-ready na, nagluluto na ng pagkain para sila'y maagang pupunta sa bahay dalangin, di ba? Yung tatay, nire-ready na rin lahat. Maaga pa. Napakagandang image ng isang pamilya. Na pag-araw ng linggo, makikita mo na sila abalang-abala, hindi sa anumang bagay, pag-material, kundi para sa ating Panginoon. Di ba napakaganda yung bagay na yon? Siyempre, yung mga magulang, kung ano yung set na ipinapakita sa anak, ganoon din ang kanilang kalalakan, di ba? Kahit na mahiwalay na sila sa atin, yun na rin ang kalakaran ng kanilang buhay. Na pag-araw ng linggo na nila, sasamba sila sa ating Panginoon. Kaya napakapalad natin kung minsan pupunta tayo sa panambang, sasakay na lang sa sasakyan. Libre, di ba? Pagdating dito, masarap din. Sagana ng ating Panginoon. To make us ready for heaven. Diba? Sapat-sapat ang biyaya ng Panginoon. Kapag hindi pa tayo naging ready, hindi pa tayo nihanda ng ating Panginoon sa ating mga sarili, at mayroon pang problema sa ating kaluluwa, tayo na. Sa atin lang pagpapasya yung bagay na yun. Pero tayo, inaalagaan tayo ng ating Panginoon, sapat-sapat ang salita ng Diyos na ating naririnig, at hindi pa rin ayos ang ating spiritual life, tayo na ang mayroong problema. Kaya nga dito ang ating Panginoon, inihahanda niya ang lahat. Todo suporta ang ating Panginoon sa bawat isa, di ba? Kaya nga dito, mapalad tayo, kompleto pa yung ating mga instrument, may piano, mayroong bass guitar, may gitara, mayroon na rin nagtuturo sa atin, mayroon na tayong, ukulele, may violin, yung mga ibang kongregasyon, ni gitara, wala sila, di ba? Kaya mapalad tayo, napakalaki natin, naka-aircon tayo, hindi polluted yung ating lugar dahil napakabuti ng Diyos. Mayroong Diyos na nag-provide sa atin. Bakit? Dahil mayroong mga nauna sa atin na nampalataya, dumalangin, naghirap, mayroong nagkaisa ng mga pamilya, at tayo nagagalak sa bagay na yun. Alam niyo sa ating maalala ko yung mga pamilyang yun, na gumawa yung mga batang yun, ngayon malalaki na sila, may mga sariling alkansya, na kanilang na-donate para lang kahit pabili ng 10 semento, 2 semento, 5 semento, nakakagalak sa puso. Yun yung mga paraan ng ating Panginoon para tayo kanyang alagaan, makita natin yung mga magagandang halimbawa na yan. May magiging reason para tayo lalong lumakas, ma-inspire tayo sa buhay ng iba. Na nagbigay din ng kanilang panahon, ng kanilang puso para sa gawain ito ng ating Panginoon. Alam po ninyo yung lugar ng liputan, lagi niyong isipin yung lugar ng liputan para lalo niyong mapasalamatan ng Diyos kung gaano siya kabuti na nandito na tayo sa lugar nito. Kung nadamnan niyo yung lugar na yon, na yung mga daga inaakyat yung mga ulam, na yung mga daga inihihan yung tirahan na yon, ginagapangan ng mga daga, at yung mga manggagawa doon, hanggang ngayon gumagawa sa kaharian ng Diyos. Mga may edad na, mga senior citizen na, gumagawa pa rin. Bakit? Di ba tayo na-inspire sa mga bagay na yon? Kaya nga dito yung inihahanda tayo ng ating Panginoon to make us ready for heaven. Para sa mahalagang tiging na yun, ang kasalan na yun, na we will meet the bridegroom, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na tayo, we are the bride of Christ. Na ang kanyang bride, walang iba kundi malinis. The righteousness of God, ibibihis natin yung garment, wedding garment na yan, walang iba kundi mapuputing damit. Ang kaligtasan mula sa kasalanan, ang kalinisan ng buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga dito yung invitation na to ay ginawa ng hari. Sabi niya dito sa verse 3, anyayahan mo silang lahat sa piging ng kasalan na yun, kasi sapat-sapat yung inihanda. Pwede lahat, hindi lang sa limitadong tao. Di po ba kung minsan may mga invitation, may mga kasalan, sabi na rin, kulang yung budget, kaya selected na. Minsan lalagay nila sa invitation for one person, di ba?
Nasubukan nyo na ba yung binigyan kayo ng invitation? Gusto nyo pumunta pero ang invitation na yun, nakalagay niya, good for 2 person, gusto mo pa naman isama ang iyong anak. Pero limitado lang kasi magkano ba per head, medyo mahal. Kaya nilimitahan nila yung kanilang invitation. Yung mga imbitahan. Kasi baka hindi sila makakain lahat, di ba? Pero dito sa invitation na to, sabi niya, it is for all. Para sa lahat. Pwedeng kumain ito lahat. Kayang pakainin ito ng hari. Kaya ganyan din ang kaligtasan. Ganyan din ang pagdubos ni Kristo. Ang dugo ni Kristo ay para sa lahat. Amen? Amen. Para sa lahat ng tao. Mahirap o mayaman. Sapat. Yung dugo ng ating Panginoon ay kaya niya natubusin, even, sabi niya, yung pinaka-wicked. Kahit yung pinakamasamang tao, pwede. Iniimbitahan ng ating Panginoon. Kaya minsan yung ating kalungkutan, sa mga taong binibiro lang nila, yung kanilang naranasang kaligtasan sa ating Panginoon. Parang binibiro ang ating Panginoon. May iba, hindi magseryoso sa kanilang buhay spiritual. Alam niyo, ang ating Panginoon, sapat-sapat ng kanyang ibinigay sa atin. Invitation na to, hindi siya namimili ng mga special lang ng mga tao sa kanya. Ito lang imbitahan ko kasi hindi matakaw. May magmalumbita. Imbitahan ko, baka maubos yung handa. Ito lang, mga mahina kumain, imbitahan ko. Hindi na nililimitahan yung bagay na yun. Kahit yung mga hindi karapat-dapat inimbitahan niya, di ba? Kasi yung una niyang invitation, anong ginawa ng iba? Ayaw nilang magsipunta, dapat hindi nila pinansin na sila siyaw sa kanilang naral, isa sa kanyang sariling bukid, ang isa sa kanyang kalakal, at tinawakan niya mga iba na mga alipin at sila ay tinuwahagi at pinagpapapatay. Ganun yung mga unang mga apostol ng ating Panginoon. Sila yung mga servants dito. Sila ito yung mga alipin, the apostles of Christ. Nung ipinahayag nila ang salita ng Panginoon, anong ginawa sa kanila, maraming mga pinagpapatay dahil sa pangalan ni Kristo, di ba? Kaya nga dito, verse 7, datapot ang hari ay nagalit at sinuko ang kanyang mga ubo at pinugsa ang mga mamamatay tao niyon at sinunog ang bayan. Na magaway sinabi niya sa kanyang mga higit na handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inandahan. Kaya nakaredy na yung kasalan na yun, napakarami pa yung invite. Hindi nila deserve yung handaan na yun. Alam po ninyo, ang ating tinatamasa natin ngayon, hindi natin deserve yung bagay na to. No one deserve it. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Alam niyo kung paano tayo maging karapat-dapat sa Kanya? Sa mga ganito, bigay natin yung ating puso sa ating Panginoon. Bigay mo yung puso sa araw ng iyong kabataan. Dahil nakita ko, yung mga naunang kabataan pa sa akin, na talagang nagbigay ng kanilang buhay. Ginamit sila ng ating Panginoon. Hindi natin gawing biro yung ating tinanggap na kaligtasan sa harapan ng Diyos. Napakabuti niya dun sa mga nagtapat, nakapag-aral ng elementary, high school, college, hanggang sa mayroon silang mataas na degree na pinag-aralan, napakababa pa rin ang kanilang kalooban. Hindi nila pinagmalaki yung kanilang sarili, napakatalino ko. Kundi ang napakalaga doon, gaano ka man matalino, kung hindi mo ibigay ang talento sa ating Panginoon, hindi ka rin magagamit ng ating Panginoon. Kahit mahina ka man din, hindi man gano'n kakatalino, kung ibigay mong lubos ang iyong puso sa ating Panginoon, gagamitin kang lubos ng Diyos sa araw ng iyong kabataan. Kaya nga dito, sabi niya dito sa verse 9, magsiparoon na kayo sa likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piling ng kasalan ang lahat ninyong masumpungan. Ito na, sabi niya, lahat ng mga makikita ninyo, anyayahan niyo silang lahat. Beggar, prince, yung mga prinsipe, kahit yung pinakamahirap na tao, yung mga pulubi, dalhin ninyo lahat dito. Kaya tignan nyo ang ating
kanyang iniyayaya, ang kanyang mga inaanyayahan, upang kumain, upang tikman siya, upang tikman ang kaligtasan na to. Ang Diyos, ang pagtubos ni Kristo, na mayroong dalang kaligtasan sa lahat ng taong magsisisampalataya sa Kanya. Sumampalataya ka na ba? Mayroon na bang bunga ang iyong pananampalataya kay Kristo? Mayroon na bang power ang iyong patotoo? Alam niyo ang ating mga patotoo sa ating Panginoon. Sabi nga, mayroong power sa mga tunay na naalis ng Diyos mula sa kasalanan, nilinis ng Diyos ang kanilang puso. Eh pagbuka lang yung bibig, makikita mo, it touches the hearts. Diba? Matatouch yung mga puso ng mga tayo. Hindi gawa-gawa lang ito. Hindi tayo mga artista. Yung mga yun, mayroon silang, anong tawag doon? Script na sinusundan. Mayroon silang script na sasabihin, na pagagandahin nila yung kanilang sasabihin. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang bagay ito, hindi scripted yung ating mga patotoo. Hindi scripted yung ating pamumuhay sa sanglibutan ito. Kundi ito yung tunay nating buhay sa pang-araw-araw nating buhay. Dito sa verse 10, sabi niya, at nagsilabas ang mga Himinyaon at sa lansangan kanilang kiniko ng lahat nilang nangasumpungan masasama at mabubuti at napuno ang panawin ang kasalan. Ayan. Inanyayahan na niya silang lahat. The king came, and then, pagkatapos noon, nandun na lahat yung mga bisita sa kasalan na yun. Nung dumating mga hari, para tignan yung mga guests. Alam niyo yung hari nito, titignan niya lahat yung mga bisita na darating. Lahat. Walang lingid sa mga mata niya. Walang lingid sa mata ng ating Panginoon. Kaya sa araw na iyon, sa pagharap natin sa ating Panginoon, lahat ay nababatid ng Diyos. Hindi ka pwedeng magtago. Kaya yung hari, pumunta siya at para tignan lahat ng mga bisita. Sabi nga niya, all who accept that invitation expect to see the king. Siyempre, kapag pupunta ka doon, expect mo na yung nag-invita, andun siya, mamimit mo siya. Hindi lamang yung mga friends mo, mga kamag-anak mo na nandun, kundi lahat ng mga inanyayahan. Expect na mayroong magandang fellowship doon, di ba? Di po ba? Kapag pupunta ka, hindi naman ikaw lang mag-isa doon eh. Mayroon pang ibang bisita aside sa'yo. Mag-meet kayo doon sa piging na yon. Magkukumustahan, di ba? Magkukumusta ka na. Kaya mag-aaral kayo, ang ganda naman ang yung damit. Ang ganda naman yung mga iba na mga social, may mga dangling-dangling pa yan. I-ano nila yung kanilang mga kasukat. Ito, ganyan na. Tapos yung mga sapatos nila, papakita nila. Ito, ganda naman. Ganda pa ng shoes mo salamin, tintab-tintab pa. Kikislap-kislap. Lahat andun. Pero mga Kristiyano, wala naman tayong ganun, di ba? Ano ba talaga yung garments na to? The beauty of holiness. Kaya doon, magkukumustahan kayo. Kaya ano mo sa spiritual yan? Sa mga anak ng Diyos, kapag nagkikita yan, kumusta ka na? Kumusta na ang iyong buhay? Ito, syempre, ma-expose mo yan. Yung garments mo, ibinibis mo ang ating Panginoon. Napagtagumpayan ko yung ganitong pagsubok ko. Di ba maganda? Hanggang ngayon, ako pa rin ay anak ng Diyos sa kabila ng lahat. Nagtagumpay ako sa tulong ng Panginoon. Kaya di ba, ganun yun? Makikita nila na sinasakit mo is ibinubuhay mo yung katwiran, yung magandang pamumuhay, yung magandang pananalita.
puso. Yun ang ma-expose sa araw na yun. May garments, yun ang unang nakikita. Isuot. Kaya ganun din sa pagdarap natin sa ating Panginoon. Kaya nga nung pumunta yung hari para tignan yung mga bisita. Sabi nga niya din sa verse 11, dapat pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Ay daw ay nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Ano yung kanyang nakita? Ano yung kanyang nakita, mga kapatid? Nakita niya, mayroong isang nakahalo doon, hindi siya nakadamit ng damit kasalan. Mayroon dito, na-detect, mayroong inspection, in-inspect din pala ng Panginoon. Ng hari, tinitignan niya bawat isa kung sila ba ay nakadamit ng damit kasalan. At mayroon doon, sabi niya dito sa verse 12, at sinabi niya sa kanya kaibigan, ano pumasok ka dito na walang damit kasalan? At siya yung hindi. Diba? Subukan niyo na bang naunin? Nabulunan? Napahiya siya. Pero mo, sisitay ka. Maaaring nakaharap ka na doon sa kainan. Kaya nga sa pagdating ng ating Panginoon, ito yung grace niya. Sa mga taong nabuhay lang sa pagbabalat kayo. Subukan nyo na bang kumain tapos ang sarap-sarap ng kain mo, biglang patitigilin ka sa iyong pagkain? Sino nakasubok na nun? Kumakain tapos hindi sa iyo yung pagkain na yan. Hindi masasaktan ka, diba? Kahit minsan kapamilya mo na siya. Hindi sa yung pagkain yan, sa atin mo yan. Nagmumusin. Diba? Eh doon sa kasalan na yun, napakarami. Napakarami mga bisita. At bigla kang sisitahin. Alam niyo habang binabasa ko na ito napipicture sa akin. Kunyari, nandun ka sa meeting na yun. Napupuntahan ka nung nag-imbita. Tapos bigla kang papahiyain, diba? Bakit nandito ka? Kaya nga sabi ng ating Panginoon kapag kayo pumunta sa isang mahalagang okasyon, huwag kayo uupo dun sa planesa. Alam niyo yung planesa? Yung presidential table, baka naman hindi ka yun doon. Mas maganda dun ka muna sa dulo-dulo. At kapag nakita nung nag-imbita na andun ka, mas palaranganan ka na, ilalagay ka niya doon sa lamesa, doon sa presidential table. Andun yung karamalan, di ba? Mas mapaparangalan ka sa bagay na yun. Kaysa dito nandun ka, tapos biglang darating, hindi ka dyan. Hindi ka pwede dyan, umalis ka dyan. Sabi niya rito na umit siya Ibig sabihin, napahiya siya. Pero anong ginawa niya? Hindi man lang siya nagsalita. Wala hindi rin siya nag-sorry. Na bakit nandun siya na hindi nakabihis. Kasi wala naman din siya siguro masasabing sorry dahil napakatagal naman na rin yung invitation na yun. At alam din naman niya na yung pupuntahan niya maringan na kasalan. Tapos pupunta siya doon, lalapot-lapot siya. May pulit bag na hindi na-plancha o kaya hindi nag-base ng ilang araw. Tapos pupunta siya doon, alam naman niya hindi niya deserve yung place na yun. Kaya talagang mapapahiya siya. Kaya alam niyo mga minamahal, sa pagdating ng ating Panginoon, naroon yung ang tao, andito nga sinasabi nilang great sheep, ng matinding kahihingan.
natatanggapin ng mga taong hindi talaga nakabihis, hindi talaga tinanggap ang ating Panginoon, hindi talaga ibinuhay si Kristo sa kanilang puso. Kaya nga habang tayo narito, ito yung panahon bago dumating yung mahalagang araw na yun, to be prepared. Para tayo maging handa. Anong dapat natin paghandahan sa buhay na to? Yung pagdating ng ating Panginoon. Bagaman nakakalagi ngayon, bising-bisi sa pagtupad ng mga pangarap, di ba? Sa pagtupad ng mga bagay na kanilang ninanasa sa mundo ito. Pero napakaganda sana na sa ating buhay nito, sa ating paghahanda, kasama natin ang ating Panginoon. 100%. Sa ating mga ginagawa, the best na natin yung binibigay natin sa Diyos. Hindi na kailangan tayong pilitin para umawit, di ba? Sa ating pag-awit, inire-ready na natin yung ating sarili para sa Diyos. Hindi na rin tayo pinipilit. You need not to beg to go to church. Kung 10 taon ka na sa Panginoon, 20 taon ka na sa Panginoon, 5 taon ka na sa Panginoon, hindi na ikaw yung inaalagaan. Dadalo kaya siya? Alam mo na, yun na yung nagiging likas natin. Nakulang ang buhay natin kung hindi natin sasambahin ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ka na pipilitin na sumamba sa ating Panginoon. Hindi ka na rin paalalahanan na huwag kayong mahulihan. Hindi na rin yun paalala. Kundi talagang sinisikap mo bilang ikaw ay nilinis ng Panginoon na makarating na maibigay mo ang yung best sa ating Panginoon. Hindi ka na rin pipilitin. Sabi nga niya, to witness for Christ. Hindi ka na pipilitin ng Diyos sa bagay na yun. Dahil lagi kang mayroong patotoo sa iyong puso. Hindi ka na tatawagin magpatotoo ka. Kundi dahil sa init na iyong nararamdaman, nag-uumapa ang kagalakan sa iyong puso, magpapasalamat ka na sa ating Panginoon. Kapag mayroong init ang iyong kaluluwa kay Kristo. Diba, alam naman na nila yung ating patotoo. Alam niyo yung patotoo, kung minsan kalakasan din yan ng nagpapatotoo. Dahil kapag mayroon kang patotoo, mayroon kang pinanghahawakan sa harapan ng Diyos. Siyempre, kapag mainit ang yung Espiritu sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magsalita para sa iyong Panginoon, di ba? You need not to beg to give. Hindi ka na rin pipilitin para magbigay. Dahil ang pagbibigay din sa Panginoon, ito rin ay galing sa puso. Mayroon bang nasa atin na hindi bigay ng Diyos? Kaya nga dito ang ating Panginoon, ibig niya na mag-operate ang kanyang iglesia according to the gifts that you have. Kung ano yung gift na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Pero minsan makikita natin yung mga gift na yan na nagagamit sa ating Panginoon, lalo pang ibinigay siya. Ganda nga ng boses mo, ayaw mo namang kumanta, di ba? Mayroon ng gift na ganito, pinapatulog mo lang. Lumilipas lang ang panahon. Sayang, ilang taon nang lumipas na. Hindi mo naman ginagamit para sa Panginoon. Ang damot-damot mo naman ibigay yan sa Diyos. Mabuti na lang, sabi nga kung hindi deserve ng pinagbigyan, pwedeng ibigay yan sa iba ng Panginoon eh. Pero ang Diyos hindi naman siya mamimilit. Kailangan pang pilitin para pagamit sa Panginoon. Ibig ng ating Panginoon lahat free will. Lahat ibinibigay na kusa sa kanyang harapan. Dahil yun ang ibig ng Diyos, mas matamis sa kanya. Yung ginagawang kusa na hindi napipilitan lamang ang ating mga ginagawa sa ating Panginoon. Kaya yung buhay paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, magiging matamis yung bagay na to kapag kusa mo ang ibinibigay. Parang yung kulot, parang yung honeybee. Alam mo yung honeybee? Ano ba yan? Kumakatas. Kaya din naman ng Diyos yung ispongha. Ispongha.
para mayroong lumabas na tubig. Kung ilang taon ka na sa ating Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ano yung gift ko? Alam niyo, naalala ko pa noon yung yumao na, si Sister Dada. Bago siyang tumanggap sa ating Panginoon dun sa lugar ng Sibutan, mga isang taon na siyang dumadalo. Gumawa siya ng sulat. Sinalala niya ako, sabi niya, Sister, gusto kong makatulong na magturo sa mga bata. Pwede ba akong gamitin ng Panginoon sa bagay niya? Parang gusto kong magturo sa mga kabataan. Napakaganda, di ba? Sinabi niya magtuturo siya. Opo. Handa siyang paggamit. Hindi na kailangan sabihan. Halimbawa, nakikita mo na may galat ka sa tabi-tabi. Yung mature, kapag ikaw isang mature, hindi mo naantay yung iba na nang pupulot doon. Ikaw na ang pupulot, di ba? Gagawin mo na yung bagay na yun. Kaya ganun din ang buhay paglilingkod sa Diyos. Lahat na gagawin natin, it is a free will. To be given freely to God. Sa ating Panginoon. Lahat mga kapatid, at tandaan nyo ito, hindi maninilit ang ating Panginoon na mga taong magmamahal sa Kanya. Kaya tignan nyo nung tumanggap kayo sa ating Panginoon, meron bang pumilit sa inyo? Oo, dumadalangin ang ating mga mahal sa buhay. Araw at gabi yan, pinapanalangin kayo. Diba? Na dumating yung time na pipiliin niyo siya. Hindi tayo pinilit. Kung hindi nyo tatanggapin niya, hindi tayo pinilit kailanman. Nagtsatsaga sila, dumadalangin, nagpapakababang loob, pinangalalayan tayo para tayo madala sa bahay, dalangin na ng ating Panginoon. Hanggang isang araw, pinili natin siya. Di ba napakatamis? Napakasarap ng ating pakiramdam nang pinili na natin siya. Walang kasing ligaya, di ba? Nang namuhay ka na para sa pangalan ng ating Panginoon. No matter what, di ba kahit anong sabihin ng ating mga mahal sa buhay, pinipigil-pigilan pa tayo? Hindi tayo maawa at bakit dahil yung galak sa ating puso ay gano'n na lamang. Yung ating karanasan kay Kristo, nung matikman natin ang dakilang kaligtasan na to, nung matikman natin yung handaan na yan, na masasarap, na pagkain na inihanda ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. Alam niyo, yung buhay na na kay Kristo, yung talaga ngayon nagmamahal sa ating Panginoon, kahit pa yan, balagdaan mo yan ang gabundok na kayamanan yan. Hindi niya yung magpapalit ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Hindi niya magpapalit ang Diyos sa isang stick ng sigarilyo. Hindi niya magpapalit ang Panginoon sa isang bote ng alak. Hindi niya magpapalit ang Panginoon sa kungan na lupa. Alam niyo yan kung saan niyo pinagpapalit ang Panginoon. Pero alam ko, kapag kayo matapat sa ating Panginoon, kailanman sa iyong buhay, Panginoon, hindi kita kaya ipagpalit sa anumang bagay sa mundo ito. Di ba't napakaganda? Napakagandang bagay na yun. Na pinipili mo rin siya sa iyong buhay. Kaya nga sa umaga nito, mayroong detection, sabi na niya. Inspect those who are living in rebellion against His will. Ini-inspect din pala niya yun. Tinitignan din pala niya yung bagay na yun. Again, sabi niya, those who rebel against His will. Yung mga tao na hindi karapat-dapat. He comes to see all and welcome all those who have believed His words through His servant. Doon sa pamamagitan ng kanyang mga alipin. Kaya nga po dito sabi niya, the detection, he saw a man which had not a wedding garment. Only one, but the quick eyes of the king soon found him. Nakikita niya lahat. Kita niya lahat. Kilala niya lahat. Yung mga taong lumaluroon. The man was conscious not for what he had, but for what he had not. A wedding garment means the righteousness of God, a clean and purified heart. The garment was part of the king's provision, but he refused it. Ito yung ibig ng ating Panginoon, pero pinabayaan niya. It is not merely beneath the invitation
lay hold on the righteousness of God, which is offered us by the Lord Jesus Christ. Remember that mingling among the people of God does not fit us for meeting the King. Kaya hindi, nakikidalo na rin ako sa Church of God ng katarungan. Pwede na rin ako mumarap sa hari. Hindi yun ang ticket. Hindi yun ang rason. Banal yung mami at daddy ko. Banal ang mama at papa ko. Yung tito at tita ko, ang lapit sila sa Diyos. Hindi yun ang reason para deserve mo na rin ang marap sa hari. Na hindi ka niya sisikahin kahit malungis ka, kahit hindi ka ligtas, kahit hindi ka sumusunod, kahit suwayo ka, hindi pa rin. Hindi pa kiyaman ito mga minamahal. Individual. Individual na karanasan, individual na pag-arap sa ating Panginoon, individual na pagsusulit sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, mayroon din delegation. Sabi niya sa verse 12, bakit hindi ka nakadamit niya? He does not take him, sabi nga niya, he belongs to the family of those who go out about to establish the righteousness. Sabi niya dito sa Romans, chapter 10, verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na naitayo ang sarili nila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Sino itong mga to? Hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Walang iba kundi yung mga religious group ito eh. Yung mga alam nila kung minsan, meron akong religion. Sapat na ito sa akin. Masyado silang righteous yung bang pinag-aano nila yung kanilang mga sarili. Pinagmamalaki nila yung kanilang mga sarili. Sapat na ako, pero hindi pa rin pala. Nakita pa rin ang Panginoon yung kanilang kalagayan. Kaya nga dito mga minamahal, sabi nga ni Amos dito sa chapter 4 verse 12, prepare to meet thy God. Huwag nyo nang nakita, nakibasa. Sabi niya dito, kaya ganito ang gagawin ko sa iyo, Israel, yamang aking gagawin sa iyo, kumanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, o Israel. Sino Israel na ito? Yung bayan Israel. Sino yung may spiritual Israel sa New Testament, mga kapatid? Walang iba kundi yung kanyang iglesia. Walang iba kundi yung ngayon, yung mga naligtas mula sa kasalanan. Sila yung may spiritual Israel, mga bayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, Mount Zion, Heavenly Jerusalem. Walang iba kundi ikaw na naligtas mula sa kasalanan. Kaya nga dito, it was speechless. He was speechless. He was self-condemned before the court from which there was no appeal. Doon pala, sa araw na iyon, wala nang appealing. Hindi ka na pwedeng, di ba dito, kapag, pwede ka pang umabot sa Court of Appeal, di ba? Para mapagaan ang iyong sentensya. Dito hindi na. His mouth is stopped. Hindi mo habang kumakain, naumid na siya. Hindi na niya maituloy yung kanyang pagkain. Sinata siya na eh. Sinita siya eh. Oh friend, boast of nothing now, that you will not rejoice in when the King comes. Kapag hindi ayos ang iyong spiritual, ang iyong kalagayan sa ating Panginoon, kapag dumating ang ating Diyos, sabi niya, mapapahiya ka. This man does not have even asked for mercy. He is hopeless in his case now. Hindi man lang siya humingi ng mercy, ng habag sa ating Panginoon. Ano sinabi ng ating Panginoon dito sa verse
sabi niya rito ni Amos, prepare to meet the Lord. Maghanda ka sa pagdating ng ating Panginoon. Ito na nga yung pagdating ng ating Diyos sa araw na yun. Sa verse 13, nang magagay sinabi ng hari, sama naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya, at itapon niya sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtamis at ang pagnangalit ng ngipin. The great shame, away from opportunities, into the darkness of hopeless despair, outside the kingdom of God, the kingdom of the dear Son. What a disappointment. Yung venue na yon, supposed to be pagpistahan, mayroong kasayahan, mayroong kagalakan, into the place of weeping and torment. Ganon ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya, mag-change yung venue ng iyong buhay. Kapag hindi mo lubos na tinanggap ang ating Panginoon sa mga oras na to, imbis na kagalakan, imbis na welcome ng ating Panginoon, na ikay kanyang pararangalan, ano ang mangyayari? Sabi niya, it is a place of weeping. Yung kasayahan ay magiging pagtamis. A place of torment. Sabi niya roon, yung mga uod ay hindi namamatay. Kaya ganon ang mangyayari on that special day sa pagdating ng ating Panginoon. Yung mag-asawa, naging matapat yung isa hindi. Kahit sweet pa sila ngayon, mayroong great separation. Mayroong paghihiwalay. Mayroong great separation ng kambing at mga lupa ng ating Panginoon. Sana mga minamahal, itong lesson ng parable na ito, na iniwan ng ating Panginoon, ay lagi natin dito sa ating puso. Lagi nating maalala yung katotohanan, yung realidad, yung kapangyarihan ng ating Diyos na minsan nangyari sa ating buhay na tayo maligtas sa kasalanan. At ngayon, mayroon palang darating mahalagang araw na yun na tayong lahat ay magbibig sa harapan ng ating Diyos. At bago mangyari yung bagay na yun, mayroong great preparation din na inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sana magtagumpay tayo mga kapatid. Sana mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na yan. At bawat isa sa atin, sana ay maging kabahagi tayo sa kauna, sa kay-encourage ng ating kapatid, sa ating mga kapatid kay Kristo. Sa mga manggagawa ng ating Panginoon, sana isa tayo sa bagong inspirasyon ng mga ministro ng Diyos, na kapag nakikita tayo ng mga kabataan, nakikita nila ang iyong buhay na napakababa, na handang magpaturo, na handang magpaggamit sa Diyos, na inspired din sila sa ating Panginoon. Yun din ang magiging reason para sila'y makapag-prepare ng maayos doon sa mahalagang araw na yun. It should be our wedding day. Diba? It's just a matter of time. It's just a matter of time. Di pa natin alam yung araw na yun.